everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. It's a blessed Sunday and dadako na naman po tayo sa ating ika-162nd day ng ating share ng devotion video. Ayan, sorry po, medyo late po tayo nakapagsimula, past 11 na. Kasi nga inintay ko pang dumating yung alaga ko at matapos maligo at na-blower pa natin ang kanyang buhok. Tapos nagpaluto siya ng noodles dahil siya ay nagugutom na mula sa activity na pinuntahan sa labas. So, anyway, huwag po nating makakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. And today, ayan, so blessed dahil yung matagal ko nang ipinagpe-pray at ini-invite na maka-attend sa ating service sa Church Alive in Christ na si Sis Joy. Ayan, naka-attend na rin siya after may 4 or 5 months na pinag-pray natin. So, thanks God because isa mang kaluluwa or isa mang tao na maakay natin or mailapit natin sa ating Panginoong Diyos ay libu-libong anghel at ang ating Panginoong Diyos ay nagsasaya sa kalangitan dahil mayroon na namang panibagong tao na tumanggap at kumilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. So, bago po tayo magpasimula sa ating devotion, ay wag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon bilang pasasalamat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami unang higit, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay kumikilos sa mga misteryosong mga paraan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, na lingid at hindi lingid sa aming Panginoon. At salamat din po, Panginoon, dahil ginagamit niyo ang bawat isa sa aming Panginoon upang maging instrumento na maakay ang aming kapwa, Panginoon, patungo at palapit sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na labis ninyo ikinagagalak, Panginoon, at ng mga anghel sa langit, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon, nalalapit at makakakilala sa inyo at talong higit tatanggap sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus, na pagtubos sa kasalanan naming lahat sa krus, Panginoon. Tunay na kayo lamang, Panginoon, ang may kakayahang makapagpabago ng aming puso, isip at kaluluwa, Panginoon, nang sa gayon ito'y makita sa aming mga aksyon, Panginoon. Tulungan niyo po rin po kami, Panginoon, sa bawat araw na strengthen us, Panginoon, na ang aming mga pag-uugali, asal at kilos, Panginoon, ay tanging nagpapakita into Christ likeness, Panginoon, na kami ay maging kahalintulad, Panginoon, at kagaya ng mga ginawang halimbawa, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus nang siya ay naririto sa mundo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang karunungan namin, Panginoon, lakas at tapang ng loob, Panginoon, na ipahayag ang inyong mabuting balita, Panginoon, ay nawa ay hindi namin ipagyabang, Panginoon, at wag naming ariin, Panginoon, ang glory, Panginoon, ngunit ang kalwalatian, Panginoon, at glory ay para sa inyo lamang po, Panginoon. Itago niyo po kami lagi sa inyong likuran, Panginoon, upang hindi kami ang makita, Panginoon, kundi kayo lamang at inyong kabutihan at ang inyong pag-ibig at pagmamahal at pagpapatawad sa amin, Panginoon. Gayon din po, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin at nag-i-intercede para sa aming mga deepest prayer, Panginoon. Kahit hanggang kami ay natutulog at kahit saan kami magpunta, Panginoon, ay alam niyo kung ano ang nangyayari sa amin, ano ang laman ng aming isip at puso, at anong laman ng aming espiritu, Panginoon. Kayo nawa lagi ang mapapurihan sa aming gagawing mga devotion, Panginoon, at tanging ang mabuting balita niyo lamang ang maipahayag sa aming kapwa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 20:36. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay napabilang sa mga muling binuhay. Message: at ang mga napasama daw sa muling pagkabuhay ay hindi na mamamatay dahil matutulad daw tayo sa mga anghel. Tayo ay napabilang na sa mga anak ng Diyos dahil kahit namatay sa pisikal ay muling binuhay na ng Diyos. Application: ito ang napakaganda at napakasayang kasiguraduhan na inaabangan natin. Dahil kung ang iba ay natatakot mamatay, tayong mga sobrang mahal ng Diyos ay excited dahil sa wakas makikita na natin ng harapan ang Diyos na lumikha sa atin.
Dahil gaya nila Eva at Adan, bago magkasala ay malaya nilang nakakausap at nakikita ang Diyos. At ganoon din ang mangyayari sa atin na napabilang at naging mga anak na ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos ay wala ng kasalanan, lungkot, sakit, kamatayan, gulo at kalamidad. Tanging mga awitan, kasayahan, kasaganaan, walang hanggang buhay at pagpupuri sa ating Diyos. Kaya ang mga awitan, pagpupuri, pag-aaral at pakikinig ng mga mabuting balita ng Diyos dito sa mundo ang preparasyon natin sa mangyayari sa muling pagkabuhay natin sa piling ng Diyos Ama, diba? So, hallelujah! Praise God, diba? Yun yung talagang sobrang kina-excitedan ng lahat sa atin, ng mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus, diba? Na tunay na sa muling pagkabuhay, diba? Yung mga mahal natin sa buhay, ng mga nauna ng mga namatay, diba? Kami, ang tatay namin, mga tito, tita, lolo, lola, diba? At iba pang mga kakilala namin na alam naming nabuhay na ginagawa or natapos na ang kanilang mission dito sa mundo, kaya sila ay pinagpahinga na ng ating Panginoon, di ba? So, ganun din sa muling pagkabuhay na hindi naniniwala iba sa life after death, but tayo, dahil we have the assurance of our salvation in the Lord, kaya 'di ba? Imbis na matakot ka o malungkot, 'di ba? Yung iba, ay kailangan mapahaba ko pa yung buhay ko. Kailangan ma-extend yung buhay ko para yung edad ko lumagpas ako ng 100, 'di ba? Kaya may iba mga nagpapabatak ng mukha, nagpapabotox para magmukha pang bata pero makikita na sa leeg na kulubot na, 'di ba? Kasi kahit banatin ng banatin yung mukha, makikita na sa leeg talaga kung ikaw ay kulubot na o matanda na. Pwede, we can pretend that we are still young, 'di ba? Na bata sa mamamagitan ng mga mukha or parang hindi ka tumatanda. Pero sabi nga, ang beauty natin and our physical body will turn into old age. Ayan, kung pagkakalooban tayo ng Lord na ma-reach ang katandaan, di ba? 100 years old, 150 years old, if talagang sobrang kinalulugdan ng Diyos ang iyong buhay at namumuhay ka ng healthy, di ba? So, yun, di ba? Imbis na matakot ka o malungkot na ano kaya mangyayari sa akin sa buhay ko pagkatapos ng buhay ko dito sa mundo, di ba? So, yun yung isa sa magiging pinaka-excited natin kasi yung parang magagaya tayo sa eksena nun sa Garden of Eden, di ba? Yung sa kinreate ni God para sa mga tao na kung saan lahat ng mga bagay ay pwedeng kainin, di ba? And doon sa kaharian na ating Panginoong Diyos ay wala ng puno ng kaalaman ng masama at mabuti, di ba? Kundi ang naroon na lamang ay buhay na walang hanggan, di ba? Sabi nga, itong mga ginagawa natin, mga praise and worship, prayer, fellowship with our co-followers of Christ, di ba? Is yan na yung preparasyon natin para sa kung ano yung mga gagawin natin sa kaharian ng Diyos, di ba? Mag-aawitan, papapurihan ng ating Panginoon, dadakilain, di ba? So, eto na yung practice area natin para sa kung ano yung magaganap sa kaharian ng Diyos o sa kingdom ni God, di ba? Kumbaga, kung dito hindi ka masaya o hindi mo ikinatutuwa yung fellowship with your fellow believers and hindi mo ikinatutuwa yung pag-aawitan or praise and worship sa mga church or mga gatherings na merong pagtitipon na para sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, ay parang pinasinasabi mo na inire-ready mo na ang sarili mo para sa habang buhay na condemnation and parusa and naglalagablab na apoy na hindi namamatay kahit anong gawin mo sa kaharian ng demonyo o ni Satanas, 'di ba? So, ngayon pa lang, ayan, yan nga ang panawagan sa atin na ngayon pa lang habang nabubuhay na tayo dito sa mundo, ikaw ang magde-decide kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Kung gusto mong itodo ng sa pagpapakasama, sige, magpakasama ka. Pero syempre ang Diyos hindi tumitigil na laging ipaunawa sa'yo or akayin ka na, anak, huwag kang pumunta dyan sa daan ng kapahamakan. Dito ka sa tamang daan. Piliin mo ang aking anak na si Jesus na maging kalintulad o katulad mo dahil ito yung tamang daan. Oo, mahirap, oo, masakit. Marami kang pagdadaan ng hirap, nakakasugat, nakakaiyak, nakakalungkot, na parang iniisip mo na wala ka ng pag-asa. There's no hope already, pero 'di ba parang masasabi mo na, God, hindi eh.
sa'yo kami kakapit. Yung lakas namin, kung saan yung moment na kami ay mahina, pero ikaw Lord yung nagpapalakas sa amin para anumang pagsubok, anumang mga problema ng mga pagdaanan namin is mapapagtagumpayan namin kasi kasama ka namin di ba? Kaya nga may kanta tayo na, di ba? Yung sa still, ayan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. O, diba? So, kahit ano mang mga bagyo na pagdaanan natin sa buhay, normal yan. Kasi nasa fallen world pa tayo. Pero, once na ang ating faith, ang ating love, ang ating devotion, ang ating faith kay God ay talagang mananatiling intact at talagang hindi tayo bibitaw sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi tayo binibitiwan ng ating Panginoon. Minsan, tayo lang yung bumibitaw sa ating Panginoong Diyos. Kaya minsan, there were moments in our life na parang masasabi natin na, ay, wala na akong pag-asa, iniwan na ako ng Diyos, di ba? Pero lagi nating tatandaan yung footprints in the sand, yung magiging patunay sa atin na hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Kaya iisang footprints lang yung makikita natin sa sand. Yun ay dahil binuhat tayo ng ating Panginoon para siya yung magpasan ng mga pinoproblema natin or mga nakakapagpabigat sa ating damdamin. So, nawa po ay maging excited ang lahat para sa ating nalalapit na graduation or pagpunta sa ating sa kaharian ng ating Panginoon, na kung saan lahat ng mga pighati, lahat ng mga problema at mga sakit, mga kalamidad dito sa mundo ay hindi na natin mararanasan, bagkus never lacking, talagang wala nang hahanapin pa ang bawat tao, di ba? Kundi lahat ng bagay na kailangan natin na mabubuting mga bagay ay naroon na sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. So, nawa pa may natutunan kayo sa ating devotion for today, and let us all close into prayer. So, Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Thank you, Lord God, for the assurance, Panginoon, na matapos man ang buhay namin dito sa mundo, Panginoon, ay magiging katulad kami ng mga anghel, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay thank you, Lord God, dahil napabilang kami as a child of you, Lord God. And we are assured, Panginoon, of our salvation, Panginoon, na lisanin man namin ang buhay na ito, Panginoon, ay meron kaming life after death, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon, na kung saan, Panginoon, wala na kaming hahanapin pa, Panginoon, sapagkat lahat ng hinahanap ng bawat tao, Panginoon, ay naroroon na. Lalong higit, Panginoon, ang makita at makasama kayo ng personal at physical, Panginoon, ng harapan. Kung kinakailangan na kayo ay yakapin namin, kayo ay aming papurihan, Panginoon, at wala nang kalungkutan, wala nang pagluha, wala nang iyak, wala nang hirap, Panginoon, kundi pawang kasiyahan lamang, Panginoon, at pupupuri at pagdakila sa inyong pangalan, Panginoon. Kaya gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng tao, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. Ito man ay mga utang sa negosyo o sa trabaho, Panginoon, or may mga gusto kaming ipatayo, Panginoon, na mga churches, Panginoon, may gustong gamitin, Panginoon, ng mga sasakyan, Panginoon, o mga kasangkapan, Panginoon, o instrument, Panginoon, para sa inyong church or kaharian dito na panglupa, Panginoon, na bahay, sambahan, Panginoon, at mga pagmimisyon sa iba't ibang lugar ay mapuntahan ng mga sasakyan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you will provide, Panginoon, because you are our God, the provider, Panginoon, at pag-ayon sa inyong kalooban ay ipagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. You are the God that set free. You are the God that paid all our sins, Panginoon, on the cross, Panginoon. And we are victorious in our life, Panginoon, because you are our God, Panginoon. You are the King of Kings and the Lords of Lords in our life, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Ito man ay physical, emotional, o spiritual, Panginoon. We know, Lord God, that kayo, Panginoon, ang our healer, Panginoon, na kung inyong ipagkakaloob, Panginoon, ang kagalingan ay ipagkakaloob nyo sa isang taong may sakit, Panginoon. Ngunit kung ang kapahingahan at kagalingan ibibigay nyo sa Kanya, Panginoon, ay kailangan na niyang magpahinga at bumalik na ang Kanyang Espiritu sa inyong kaharian, Panginoon, ay malugod po nawang matanggap na mga maiiwanan dito sa mundo, Panginoon.
At asahan, Panginoon, na sa muling pagkabuhay ay makikita namin muli ang mga mahal namin sa buhay na pumanaw una-una na, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, sa aming mga amo, sa aming mga churchmate, sa aming mga kamanggagawa, Panginoon, co-workers, Panginoon, co-student ng mga estudyante, Panginoon, mga co-business partners, Panginoon, co-pastors, Panginoon, at lahat ng mga ginagamit ninyo, Panginoon, para magpahayag, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon, ng mga prophets, evangelists, Panginoon, teachers, Panginoon, prophets, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang magpro-provide ng mga kailangan nila, Panginoon, kung kailangan nila mag-travel, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang magpro-provide ng mga kailangan nila and their protection, Panginoon. We are sealed by your Holy Spirit, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin ang lahat ng mga bansa, Panginoon, that there will be peace, unity, Panginoon. No more war, Panginoon, at mga pag-aaway-away o pagkakagulo, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng mga negative emotion, Panginoon, ay winawaglit namin, Panginoon. Ang galit, inggit, paninibugho, selos, Panginoon, at kinikimkim na mga galit, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you will release it, Panginoon. Iaalis niyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, upang ang tanging mangibabaw lamang sa amin, Panginoon, ay ang fruit of the Holy Spirit, that love, peace, joy, self-control, Panginoon, goodness, faithfulness, Panginoon, na tanging nagmumula at magagawa lamang namin, Panginoon, sa pamamagitan ninyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin ang lahat ng mga namumuno, Panginoon, sa bawat bansa, magmula sa presidente, Panginoon, hanggang sa bawat mga mamamayan, Panginoon, at sa pinakamababang miyembro ng mga pamilya, Panginoon. We know, Lord God, na kayo, Panginoon, ang magbibigay ng guidance, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na bawat pamilya, Panginoon, they will be discipling each other, Panginoon, na para sa gayon, Panginoon, ang maging pamumuhay ng bawat isa, Panginoon, ay victorious at malago, lalong higit sa pagkakakilala at pagkakaunawa sa inyong mga salita at mga buting balita, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, pag ito ay nakita na i-apply namin sa aming buhay, Panginoon, ay mapapagpala ang mga makakakita, Panginoon, at masasabi nila, Panginoon, na tunay nga na kami ay mga anak ninyo, Panginoon, dahil nakikita ang mga katangian ng inyong bugtong na anak na si Jesus sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya we sealed every prayer of us, Lord God, into the sweet and the precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. So, good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.